Korte Suprema na mismo ang nagsabi na aayon sa konstitusyon ang pagpapaliban ng ARMM elections para isabay ito sa national elections sa taong 2013. Pero hati ang opinyon ng mga maestrado sa pagbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Aquino na magtalaga ng mga pansamantalang mamumuno sa ARMM. Nakatutok si Lia Manyala. Sa botong 8-7, idiniklarang constitutional ng Korte Suprema ang Republic Act 10153 na naglalayong isabay ang eleksyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa 2013 national elections. Sa desisyon ng Korte Suprema, lahat ng 15 mahistrado sinabing nasa kapangyarihan ng Kongreso ang magpasa ng batas para pagsabayin ang eleksyon. Ang RA 10153 ay isinulong ng Malacanang para raw mabigyan ng oras ang gobyerno na maisaayos at mareforma ang ARMM. The majority believes that it is within the power of Congress to synchronize ARMM elections and that it is also within the power of Congress to authorize the President to appoint OICs. Kahit lahat ng mahistrado sinabing naaayon sa batas ang pagpapaliban sa ARMM elections para isabay na ito sa 2013 national polls, hati ang opinyon ng Korte sa legalidad ng pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na makapagtalaga ng mga officer in charge sa ARMM. Sabi ng 8 mahistrado sa pangunguna ni Justice Arturo Brion na ponente ng desisyon, may kapangyarihan ang Pangulong magtalaga ng mga OIC. Para naman kina Justice Antonio Carpio, Jose Perez at Lourdes Sereno, ang OIC bilang ARMM governor lang ang maaaring i-appoint ng Pangulo. Pero para kina Chief Justice Renato Corona, Justice De Castro, Abad at Velasco, hindi maaaring magtalaga ng mga OIC ang Pangulo. May 15 araw pa ang mga petitioner kontra sa RA 10153 para maghain ng motion for reconsideration sa Korte. Ibig sabihin hindi pa maaaring mag-appoint ang Pangulo dahil hindi pa maituturing na pinal ang desisyon. If they file a motion for reconsideration, then the court will right away resolve that motion for reconsideration so that we can attain finality on this case. The President will be allowed to appoint OICs upon finality of this decision. Sa isang pahayag, ikinalugod ni Senator Franklin Drilon ang pagkatig ng Korte sa legalidad ng batas. May basihan naman daw kasi talaga sa batas ang synchronization ng eleksyon. Si Drilon ang principal author ng panukalang batas na ito sa Senado. Ikinatuwa rin ng Malacanang ang ginawang ito ng Korte. Tiniyak pa ng palasyo na hindi nila sasayangin ang pagkakataong ito na ibinigay ng Korte Suprema para maisaayos ang matagal na raw na problema ng korupsyon at abnormal na eleksyon sa ARMM. We thank the Supreme Court for upholding our effort to break the cycle of impunity, corruption, and poverty in the ARMM. The Supreme Court decision gives us a great opportunity to correct these long-standing problems. It is an opportunity that we will not squander. Ang desisyon na ito ng Korte Suprema pabor sa batas na itinutulak ng Malacanang ay lumabas sa gitna ng umiinit na banggaan ng dalawang kampo sa isyu ng umano'y panggigipit sa budget ng mga korte. Pero paglilinaw ng Korte Suprema, this decision has nothing to do with our budget. This decision has nothing to do with the supposed world war. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras.